Mapagpalang araw mga kapanalig ko kay Kristo. Sabayan niyo po ako mga kapanalig. Holy Spirit, I accept your invitation to love your words, to embrace your words, and to walk in total obedience to your words. In Jesus' name. Amen. At siya pa, sabayan niyo po ako sa dasal ni Bishop Pabilio. Lord Jesus, I love you so much. Teach me to love you more. Ano po ang lagi nating tatandaan mga kapanalig? God is forever in control. Opo, God is forever in control. Ito po ang inyong kapanalig na si Nico Cruz. Nagpapasalamat at shoutout sa aking Kuya Ronnie, anak ko Patrick, at sa lahat mga nakikinig. Special mention din sa aking kapatid na si kapatid ko Rosalie. Shoutout sa iyo. Ang tanong po, ano po ang uwi ninyo sa episode 56? Tandaan na ang kagalakan ay di nababatay sa mga pangyayari sa buhay mo. So, lagi natin tatandaan, lagi nating i-meditate. Meditation is to examine, to experience, and to evaluate. So, kung tayo ay nagpupunyagi ngayon, hindi nakabatay dyan ang tunay na kagalakan. Kung meron tayong problema ngayon, dinadagsa tayo ng mga super bagyo ng ating buhay, sayawin sa sumawa, magsayaw lang tayo, parang kawayan. Sumayaw ng sumayaw sa gitna ng bagyo, daanan lang, huwag tatambay sa bagyo. Di ba ba? Dahil hindi dahilan na hindi ka na magagalak. Kung ikaw ay dinadagsa ng mga problema, magalak ka. Kasi nandito pa tayo ngayon. At ngayon ay very, very powerful. The point of power is in the present moment. Sabi ni Louis Hay. At ang sabi ni Pastor Ed Lapis, pag niroromansa mo ang mga nakaraan, malulungkot ka lamang. Pag natatakot ka sa mangyayari sa mamaya, bukas, matatakot ka lamang. Kaya ngayon ay nandito tayo. Ngayon kasama natin si Lord Jesus Christ. Siya ay Diyos na buhay mga kapanalig. So, lagi natin tatandaan na ang kagalakan ay di nababatay sa mga pangyayari. Anumang circumstances ng ating buhay ay hindi po nabibase dyan. At si Lord Jesus Christ ay nagsasabing ang tunay na kagalakan is a byproduct of living in my presence. So, ibig sabihin, bibilin mo. Meron kang parte na kung gusto mo magalak, pumunta ka sa presensya ni Lord Jesus, papasukin mo siya sa buhay mo, siya ang maghari sa trono ng iyong buhay. Yun ang byproduct. Ibig sabihin, may parte ka. Yes, may parte kasi hindi namimilit ang Panginoon, hindi niya tayong ginawang robot. Mamaya tatalakayin natin ang insight ni John C. Maxwell sa tulong ng Banal na Espiritu sa about Genesis. Kasi kahapon, Genesis tayo. So, Genesis ulit tayo sa mga napakagandang insight. The ultimate leader, ang ating Ama sa Langit na banal na kataas-taasan na lumikha ng langit at lupa. Kaya tayo ay makipagtalastasan, makipag-usap sa Panginoon through prayer, through intuition, through sa mga pagtatanong. Ano po ba ang gusto mong ipagawa sa akin today? And then bago matulog, sabihin, tanungin, napagsilbihan po ba kita ng todo-todo ngayon? Wholeheartedly, Lord Jesus. Yung mga magagandang tanong na yan ay mag-guide tayo sa umaga, pagkagising. Ano ang gusto mong ipagawa sa akin, Lord? Na manguna po kayo, mangusap po kayo. At i-guide nyo po ako. Aminin mo na ikaw ay
ang buhay mo ay miserable pag wala si Jesus sa buhay mo. Ang buhay ko, Lord Jesus, ay miserable kung wala po kayo. Kaya kailangan ko po kayo. Tulungan niyo po kung gawin ko ang mga pinagagawa niyo sa akin. Tulungan niyo rin akong manatili sa inyo. Tulungan niyo akong tanggapin ang mga biyaya ninyo kahit ang mga pagsubok na pinapayagan po ninyo, Lord, dahil binibigyan niyo rin ako ng lakas. At tulungan niyo rin po ako na mag-reproduce for you. At napakagandang dasal na natutunan ko rin for the past few years ay, Lord Jesus, bless me, heal me, not that I am good, but you are very good. I-bless mo po ako, pagalingin mo po ako, Panginoon, hindi dahil ako ay good na tao, hindi dahil ako ay mabuting tao, kundi kayo ay pinakamabuting Diyos. Yun ang tamang napakagandang pagsamba sa ating Panginoong Jesus. Kung gagawin mo daw ang problem solving secondary to the goal of living close to me, you can find joy even in your most difficult days. Kung pangalawa lang, ang sa buhay mo ang pagsusolve, pagkuha ng mga impormasyon na paano mo malulutas ang iyong suliranin. Pangalawa lamang yan. Ang una ay manatili ka sa piling ng Panginoon. Amen? So yan po ang episode 56, quick review. Tandaan na ang kagalakan ay di nababatay sa mga pangyayari sa buhay natin. Magalak tayo kahit na tayo may sakit. Magalak tayo kung may problema tayo financially, kung tayo natanggal sa trabaho. Magalak pa rin tayo dahil si Lord Jesus Christ ay alam niya ang nangyayari sa buhay natin at siya ay forever in control. Yan ang napakagandang i-meditate. At huwag mong hahanapin ang wala. Yes, kaya tayo nalulungkot. Kaya tayo hindi nagpapatawad kasi yung nawala. Bilangin mo ang iyong blessings, kapatid. Gratitude is an attitude that hooks us up to our source of supply. And the more grateful you are, the closer you become to your Maker, to the Architect of the universe, to the spiritual core of your being. It is a phenomenal lesson. Kaya measure our progress and adjust our plans and actions to become better aligned for success. At ano yung sabi ni Dr. Matthew Walker na madalas natin i-share? Regularity is a king. Ano naman ang sabi ni Dr. Wayne Dyer? Forgiveness is an act of self-love. At yung sabi pa niya about happiness, there is no way to happiness. Happiness is the only way. Yung napakagandang libro ni Robert Schuller, si Pastor Robert Schuller ay may napakagandang libro. Tough times never last, but tough people do. Ang mga panahong mahirap, lalo na yung nalagpasan na nating pandemya, sa tulong ng banal na Espiritu, sa pagmamahal, grasya at awa ng Panginoong Ama sa langit na banal, nakaraos po tayo sa pandemic. Tough times never last. Hindi yan nagpupunyagi ng matagal ang mga panahon na yan. Pero mga taong katulad mo na pinili si Kristo na maniwala, maging masunurin kay Kristo, na cheerful giver siya, na mabuti siya sa isip, mabait sa gawa, siya ay empathetic, siya ay cheerful giver, siya ay difference maker, siya ay nananatili sa Diyos kahit mahirap, pero marunong nang humingi ng tulong sa Panginoon, sa banal na Espiritu, marunong nang magdasal ng ACTS, which is A as in adoration, C as in contrition. Yan po ay repentance po yan, paghingi ng kapatawaran sa Panginoon, contrition, and then thanksgiving. Napakaraming mga bagay tayong
pasalamatan, ibigay ang glory sa Panginoon. Yung hangin nga lamang, pag nawala ang hangin, wala na tayo. Pag hindi tayo sinikatan ng araw at hindi sinusumbat ng Diyos yan, sumisikat lagi yan sa east at lulubog yan lagi sa west. So talagang God is forever in control. Ito na po ang episode 57, October 6, sa libro ni Sarah Young, Enjoying Peace in His Presence, Jesus Calling. Ito na po, nasusulat sa 2 Corinthians 5:7. Napakaganda nito. I-meditate po na nito. Maiksi lang na words pero talagang malaman at napakagandang yan lang lagi natin gagawin. 2 Corinthians chapter 5 verse 7, it says, "For we walk by faith, not by sight." Ibig sabihin po nito, tayo ay naglalakbay na may pananampalataya kay Kristo, hindi tayo naglalakbay na mayroon tayong sight, mayroon tayong paningin. Kasi usually nga, pag naglalakbay ka, gumagamit ka ng sight, ng sense of sight. Pero ang sinasabi dito sa sinulat ni Apostol Pablo, tayo ay maniwala kay Kristo na naglalakbay tayo na kasama si Kristo, na may pananampalataya, na hindi tayo bumibitaw. Na mayroon bang problema, parang si Peter na gustong maglakad sa dagat. Yes, pinaglakad sa dagat. Nandun kasi naglalakad sa dagat sa lake si Lord Jesus Christ. Nung una nakalakad siya, lumutang siya, and then nung nawala ng paningin niya kasi nabaling ang paningin niya sa takot na malalakas na alon, malalakas na hangin, nawala ang paningin niya kay Lord Jesus Christ, lumubog siya. So sabi niya, "Lord, sagipin mo po ako." Sinagip siya ng ating Lord Jesus Christ. Kaya ganun lagi ang ating mindset. "Lord Jesus, kailangan kita, sagipin mo po ako." Aminin nating mahina tayo. Alam na alam ng Diyos yan na tayo ginawa niya sa putik. Hindi niya malilimutan yan na may limitasyon. Oh yes, meron tayong espiritu. Kaya nga gamitin natin ng tayo ay lumagong spiritual, dahil if we aren't growing, we are dying. Ang susunod na babasahin natin na mensahe ni Lord Jesus Christ sa episode 57 today, October 6, Fantastic Friday, Happy Friday, nasa Psalms 96 verse 6. 96 verse 6, it says, "Honor and majesty are before Him. Strength and beauty are in His sanctuary." And then, John chapter 8 verse 12. Napakagandang John chapter 8 verse 12. Lagi nating tatandaan niyang mensahe na yan. Na napakagandang mensahe po. It says, "Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of light." But have the light of buhay, ilaw ng buhay, dahil si Lord Jesus lang talaga ang ilaw ng ating buhay. Huling Bible verse today, Psalms 36 verse 9. 36 verse 9, it says, "For with you is the fountain of life. In your light we see light." Napakagandang Bible verse. Papuri sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So ito na po ang mensahe sa episode 57 sa libro ni Sarah Young,
pinagbasihan po sa mga napakagandang apat na Bible verse na binasa po natin sa tulong ng Banal na Espiritu para sa gloria ng Panginoong Ama sa langit. Ito na po. Sabi ni Lord Jesus Christ sa iyo, sa akin at sa atin lahat, be willing to follow wherever I lead. Follow me wholeheartedly with glad anticipation, quickening your pace. Hindi yung pace na mukha. Ang pace na sinasabi po rito ay ito po ang kahulugan niyan sa Tagalog ay bilis. Yung takbo mo, yung takbo ng iyong buhay, bilis. Though you don't know what lies ahead, siyempre lies ay ibig sabihin niya ay kasinungalingan. I know, and that is enough. Some of my richest blessings are just around the bend out of sight. Bend ay yumuko. Nagtatago. Ang blessings ay nagtatago sa mga problema. Kaya nga yung mga nagtagumpay ng mga entrepreneur tulad ni Donald Trump, pagka may problema, gustong-gusto niyan, mas malaking problema with RMA, right mental attitude, with PMA, positive mental attitude, with faith that can move mountains. Pagkatapos ng bagyo o problema, pagkatapos ng napakalaking bagyo, pagkatapos ng napakalaking problema, merong napakalaking gantimpala, napakalaking prophet. Some of my blessings are just around the bend out of sight, but nonetheless is gayunpaman very real to receive these gifts. You must walk by faith, not by sight. Yan po ay binasa po natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7. For you must walk by faith, not by sight. Sabi ni Lord Jesus Christ sa atin lahat. This doesn't mean closing your eyes to what is all around you. Napakagandang paglilinaw. Mamaya pag nilay-nilayan natin sa ating lingwahe sa tulong ng Banal na Espiritu. It means subordinating the visible world to the invisible shepherd of your soul. Sometimes I lead you up high mountain with only my hand to support you. The higher you climb, the more spectacular the view becomes. Also, the more kenly ay masigasig. The more na ikaw ay masigasig, the more kenly you sense your separation from the world with all its problems. Ang word na binabanggit po dyan ay mundo. This frees you. Ito ay magpapalaya sa iyo to experience extrovert the joyous reality of my presence. Extrovert ay very happy, very energetic. Napagandang meaning po ng ibang meaning ng extrovert. Very happy at very lively, buhay na buhay, at very energetic. Napakagandang word na ginamit po rito ni Sarah yan. The joyous reality of my presence. So, basahin ko po ng buo yun. This frees you to experience extrovert the joyous reality of my presence. Give yourself fully to these glory moments. Moments ay sandali. Gloria ay gloria. Gloria ay gloria. Awas. Nauhulog. In dazzling light. I will eventually lead you down the mountain, back into community with others. Let my light
continue to shine within you as you walk among people again. Napakagandang mensahe po ni Lord Jesus Christ sa atin lahat. Ito po na po ang pagninilay-nilay natin sa tulong ng Banal na Espiritu. So, sundan daw natin ng buong puso ang ating Lord Jesus Christ. Be willing to follow wherever I lead, sabi niya. Tayo ba ay may willingness? Tayo ba ay yes ng yes sa Panginoon? Na sundan natin siya kahit saan niya tayo dalhin, dahil sundan mo ko ng buong puso. Na mayroong kagalakan na inasahang may quickening ay bumibilis or to speed up na bumibilis sa pace, sa takbo ng iyong buhay. Though hindi mo daw alam ang mga mangyayari ahead, yung mangyayari mamaya, mangyayari bukas, mangyayari sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, kung papayagan pa tayo ni Lord Jesus Christ. Hindi natin alam yan dahil nandito tayo ngayon. Pero siya ay nandun na bukas. Dahil siya ay Diyos ng kahapon, ngayon, at magpakailanman. I know, and that is enough. Alam ng Panginoon na tama na daw yan, na hindi natin alam yung mangyayari mamaya o bukas, kasi siya lang ang nakakaalam, pero tayo ay mamahalin niya ng todo, bibigyan niya ng lakas, bibigyan niya ng blessings, bibigyan niya ng mga kagalingan na hinihingi natin. At bibigyan niya ng solusyon ang bawat problema na ating sinusuong na may faith, na may pananampalataya, na ubod ng lakas ng pananampalataya, na hindi tayo bumibitaw kahit kailan. Sabi pa nga si Isang Dasal, kahit hindi mo ako i-bless, sasambahin pa rin kita, Panginoon. Napakagandang dasal. Kahit hindi mo dinggin po ang aking pinagdarasal sa iyo, Lord, hindi po magbabago, bagkus pagbubutihin ko pa ang pagsamba sa iyo, pagbibigay ng glory sa iyo, pagbubutihin ko pa ang aking trabaho na maniwala lamang sa iyo. Wow, di po ba napagandang dasal? To receive, para tanggapin daw. Napabilis ako. Ang iba pa, ang halos ng mga biyaya ko ay nandyan lang, na nakapalibot or yumuyo ko, na hindi mo nakikita, anak. Ganun pa man, ang katotohanan ay tanggapin ang mga biyayang yan, dahil kung ikaw ay maglalakad na may pananampalataya, hindi nang mayroong mata, hindi naglalakad ka na mayroong mata. Ang ibig sabihin nito, sabi ni Lord Jesus Christ, ay hindi yung pipikit ka para hindi mo na makita ang dadaanan mo, which is talagang mapapahamak ka kung di mo titignan ng dadaanan mo. Mahuhulog ka sa bangin o matutumba ka, matatapilo ka. So, hindi yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Ang ibig niya sabihin ay subordinating, hindi pinaniniwalaan, hindi sinusunod ang mga visible world, ang nakikitang mundo, para sa hindi nakikitang shepherd, hindi nakikitang pastol ng ating kaluluwa. Pastol ng ating kaluluwa. Hindi nakikitang pastol ng ating kaluluwa na si Lord Jesus Christ. Madalas ay dinadala kita sa mga matitirik na bundok ng ginagawa ko sa isang kamay lang, na si ikaw ay aking sinusuportahan. Mas matirik ang iyong lalakbayin na bundok, ay mas spectacular, hindi mo mapawari na mga tanawin
na bubungad sa iyong mga mata. At the more keenly, yung ating binasang keenly, masigasig, kapag ikaw ay lalong nagpapakasigasig at nagagalak ng katotohanan, ay namumuhay ka sa aking presensya at ibinibigay mo ng buong puso, buong pagkatao mo itong mga gloria na ito na sandali, awas, ay nahuhulog in dazzling light. Dazzling ay nakakasilaw na ilaw. Pero hindi ka ma-overwhelm sa dazzling light, kundi sabi ni Lord Jesus Christ, I will eventually lead you down the mountain. Yes, ako ay mangunguna para sa pagbaba mo sa mga bundok na inakyat mo at patungo sa komunidad na nandyan ang mga ibang tao. Let my light continue. Payagan mo na ang aking ilaw ay manatiling suminag sa buhay mo, lumiwanag sa buhay mo sa pagbabalik ng normal na buhay mong kasama ang mga tao muli. Kaya nga, sundan mo ko ng buong puso. Woohoo! Napakagandang episode 57. Episode 57. Salamat po, Lord Jesus. Salamat po kay Sarah Yang. Ito na po ang Kawikaan. Kapitulo 6. Dahil October 6 po ngayon, versikulo 1 hanggang 35. Sa tulong ng Banal na Espiritu ay babasahin po natin. Tagalog man mas nanunuot, mga kapanalig. Mga dagdag na babala. Aking anak, sa utang ba ng iba ikaw ay nananagot? Ikaw ba ay nangako sa utang niya ay nasasangkot? Kung gayon, ay nasasakop ka ng kanyang pagpapasya. Ngunit ito ang gawin mo nang makaiwas sa problema. Ikaw ay magmadali sa kanya ay makiusap, sabihin mong pawalan ka sa napasukan mong bitag. Sa napasukan mong bitag. Oo, kapanalig na pumasok ka sa bitag pag ikaw ay naging garantor. Lalo na kung hindi ka handang ikaw ay magbayad pag hindi siya nakabayad. Verse 4, huwag kang titigil, huwag kang maglulubay, ni huwag kang iidlit hanggang walang kalayaan. Iligtas ang sarili mo parang usang tumatakas at tulad niyong ibong sa kulungay umaalpas. Tignan mo ang mga langgam, ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya'y masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Kahit sila'y walang pinunong sa kanila'y naguutos, walang tagapamahala o tagamasid na sinusunod. Ngunit nag-imbak ng pagkain sa tag-araw, kailangay iniipon kung panahon ng anihan. Ma-inspire po tayo sa langgam. Nandyan ang mga langgam para bigyan tayo ng aral, para tayo ay maging wise na nakalulugod sa Diyos. Hindi yung hindi nakakalugod sa Diyos, wise na ikaw ay nanlalamang. Verse 9, hanggang kailan taong tamad mananatili sa higaan? Kailan ka babalik sa iyong pagkahimlay?
kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalukip-kip. Samantalang nagpapahinga ka, ang kahirap ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Taong walang kwenta at taong masama, kasinungalingan kanyang daladala. Ang mata ay kikintat o kaya't ipipikit, ikukumpas pa ang kamay upang ikaw ay maakit. Ngunit sa sarili ay may masamang iniisip. Ang lagi niyang nais ay nanggugulo sa paligid. Dahil dito, kapahamakan niya ay biglang darating sa ugat na tatamuhi, hindi na nga siya gagaling. Ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay, mga bagay na kanyang kinasusuklaman, kapalaluan, kasinungalingan, at mga pumapatay sa walang kasalanan. Pusong sa kapwa'y walang mabuting isipan, mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan. Saksing sinungaling, mapaglubid ng buhangin, pag-awayin ng kapwa, laging gusto niyang gawin. Ito naman ang babala laban sa pangangalo niya. Nagsimula sa verse 20. Sabi ng mga Canadian, verse 20. Aking anak, utos nga ng ama mo ay sundin, huwag mong tatalikuran, turo ng inang giliw. Sa puso mo ay iukit at itanim mo sa isip, pagkat ang aral na ito ay iyo, ay patnubay, sa pagtulong mo ay bantay, sa paggawa ay alalay. Pagkat ang utos ay ilaw, ang turo ay tanglaw, at ang daan ng buhay itong mga saway. Ulitin nga po natin ng sabay-sabay ang verse 23 dito po sa Kawikaan ika-6, October 6. Pagkat ang utos ay ilaw, ang turo ay tanglaw, at ang daan ng buhay itong mga saway. I-copy paste ko po ito, napakaganda kasi. Wow, napukaw po ang aking isipan dito sa verse 23. Ito na po ang verse 24. Ilalayo ka nito sa babaeng masama, sa mapangakit niyang salita, ngunit puno ng daya. Huwag mong nanasain ang ganda niyang taglay, ni huwag paakit sa tingin niyang mapungay. Babaeng masamay, maangkin sa halaga ng tinapay, ngunit bungay kasamaan sa buo mong pamumuhay. Kung tao ba'y nagkandado ng apoy, kasuotan kaya niya'y di masusunog niyon? Napagandang tanong, ano po? Kung ano ang tao ay tumapak sa uling na nagbabaga, kung ang tao ay tumapak sa uling na nagbabaga, hindi kaya malalapnos itong kanyang mga paa? Napakaganda uling tanong. Verse 29, ganon din ang taong sisiping sa asawa ng kapwa. Tiyak siyang magdurusa sapagkat ito ay masama. Ang sino mang magnakaw ay tiyak na nagkakasala, kahit yun ay pumawi sa gutom na taglay niya. Ang bayad ay makapito kung siya ay mahuhuli. Ang lahat niyang mga pag-ari kulang pang panghalili. Ngunit ang nangangalo niya ay isang taong mangmang. Sinisira ang sarili, buhay niya at pangalan. Ang tanging niyang mapapala ay pahirap sa sarili. Ang kanyang kahihiyan hindi na niya mababawi.
last two verse 34 and verse 35. Sa tulong ng banal na Espiritu. Sapagkat ang panibugho sa tao ay nag-uutyok. Ang puri nga ay ibabangon kahit buhay ay malagot. Wala kang itutumbas para kamtin ng patawad kahit gaano pa kalaki. Ang sa kanya ay ibayad. Napakaganda ng Kawikaan ika-6. Opo. Kawikaan ika-6. Ito po ang share ni kapatid, kapanalig Cecil. Psalms 20 verse 4. May He grant you your heart's desire and fulfill all your counsel. Huhu! Napakagandang ating share, binahagi ng ating kapatid na si kapanalig na si Sister Cecil. Ito po ang ating huling ibabahagi for today sa tulong ng banal na Espiritu. Creation, the ultimate leader initiates. Sa page 3, Genesis. Tinalakay po dito ang Genesis chapter 1 verse 1 hanggang 2 and then dinugtungan sa verse 25. Ito po ang lesson. 800 lessons ang mababasa mo sa New King James Version, the Maxwell Leadership Bible ni John C. Maxwell. Siya ay dating pastor, siya ang ngayon ay leadership guru. Ang mga tinuro niyang leadership na sinabuhay niya, kaya siya nagbubunga hanggang ngayon. Nagbunga ang kanyang panunulat ng mga leadership books. 100 books po. Opo, 100 books. Kung gusto mong ma-improve ang leadership mo, which is galing sa leadership ni Lord Jesus Christ, si John C. Maxwell ang makakatulong sa iyo, kapatid. Opo, kung wala ka sa direksyon, John C. Maxwell ang nire-recommenda kong mga libro. Kung mabibili mo itong The Maxwell Leadership Bible, ay mas maganda, hardcover. Ako lang ay nabiyayaan, kaya ako pinasasalamatan, pinupuri ang Panginoong Hesus dahil naibigay po sa akin ito ng libre ng aking kaibigan si Robert Macmillan. Ito po ay Lessons in Leadership from the Word of God by John C. Maxwell. Ang tatalakayin nga po ay Genesis chapter 1 verse 1 hanggang 2 and then dinugtungan tinapos sa verse 25. Ito na po ang lessons. Lesson for the day. The creation. Ito yung mga ginawa ng Panginoon. Ang Genesis ay beginning po ang ibig sabihin niyan. At talagang pinuri ng todo-todo si Father God in Heaven dito sa lessons ni John C. Maxwell. Ang title ay The Ultimate Leader. The Main Guy. Ang pinaka-sentro. Ang pinakatanging Diyos na ating leader ay nag-initiate, ay nagkusa. Opo, nagkusa ang ating Panginoon. Ito po. Have you ever recognized God as the ultimate leader? Napagandang tanong na po. Ulitin ko po. Have you ever recognized, past tense, have you ever recognized God as the ultimate leader? Not only did He create the universe, redeem humankind, innovate with entrepreneurial energy, and act as a maverick, He also leads. Ang ibig sabihin po ng maverick ay an independent man who avoids conformity. Ang isa pang napagandang definisyon ng maverick na sinerge natin sa wikang Ingles ay ang maverick ay an independent thinker. So napakagandang description ng ating Panginoon ay isang maverick, walang katulad ang ating Ama sa Langit. Purihin ang Diyos. At sabi pa rito, He also leads. Although God could
have ruled, past tense, and redeemed planet Earth on His own, He chose to include mortals in His plans. Mortals ay tayo yan. Sinama tayo sa plano, sa mga plano ng Panginoon. Tayong mga mortals. Think about it. He could have limited His creation to animals of instinct, but He didn't. He created human beings with a will of their own. Men and women who must choose to follow His leadership according to His plan. God always brings others with Him. As the ultimate leader, God always initiates. He initiated the creations of the universe. He initiated the birth of our species. He initiated the redemption's process, extending Himself to us so that we might be saved. As you read the scriptures, singular po, watch how often God demonstrate His magnificent leadership. Truly, He is the ultimate leader. Pag nilay-nilay na lang po natin ito, hindi ko na dudugtungan sa wika nating English, kaya ako binasa sa tulong ng banal na Espiritu na enthusiastically, na buhay para manood. Ini-encourage ko po kayong pakinggan ito ng ilang beses kasi repetition is the mother of skills. Opo, repetition is the mother of skills. Sabi nga ni WCS, repetition of good things, of good habits, repetition ay tinutulungan mo ang iyong subconscious mind na tulungan kang magwagi para sa glory ng Panginoon at ibalik mo sa Panginoon, i-recognize mo ang Panginoon ng mga biyaya niya na galing sa iyo ng buhay na pinagkaloob niya. Hindi po tayo aksidente dito. Sabi ko nga sa isa kong kapatid na ka-text kanina, hindi ka aksidente rito, kapatid. Nandito ka for a big reason. Huwag na nating romansahin ang nakalipas. Huwag tayong matakot sa mangyayari bukas dahil tayo lang ay nalulungkot, tayo lang ay natatakot. Ano po ang laging tatandaan? God is forever in control. Kaya magalak tayo. Bilangin natin ang mga blessings natin. Isulat po natin ang mga bagay na yan. Ang most 10 things na kinakagalak ng ating puso, ng ating isipan. 10 most things na pinagkaloob sa ng Panginoon. Isulat mo yan, kapatid, sa umaga at gabi. At tignan mo, watch and see ano ang gagawin sa iyo ng good habits na yan. Bye-bye now. God bless. Papuri sa Panginoon.